Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, mas gustuhin pa niya na magiging state witness ay isang mambabatas. Ayaw niya na magiging state witness alin sa mga taga DPWH, yung mga engineers, si Bryce Hernandez, si Henry Alcantara, si Yusik Bernardo, at yung mga diskaya. Dahil umano, maituro nito kung sino talagang utak ng mga anomalyang ito. Pahayag niya yon at opinion niya yon. Irespeto natin. Pero, sa kabilang dako, kapag si Martin Romualdez, kasi si Martin Romualdez lang ang sumipot sa mga ginawang mga paglitis. Si Martin Romualdez lang ang pumunta sa ICI. So, wala siguro siyang ibang pinatamaan na mababatas na gawing state witness, kundi si Martin Romualdez. Kapag si Martin Romualdez ang gagawing state witness, ang ibig sabihin, he is free from any liabilities or any prosecution maisampa sa kanya ng korte. Wala na siyang pananagutan. Kapalit sa mga testimonya at pahayag niya na magturo sa totoong utak sa mga anomalyang ito. Kapag si Martin Romualdez ang gawing state witness, wala na sigurong ibang ituturo niyan, kundi si Bongbong Marcos. Kasi Speaker of the House siya eh. Ang pinaka may mabigat na kasalanan or the most guilty ang ituturo niyan. Kasi pag magiging state witness siya ay he is not the most guilty. So ibig sabihin, ang ituturo niya is the most guilty. So practically speaking, magiging most guilty ba si Saldico? Sino bang mas mataas sa kanila? Si Saldico o siya? Appropriation Committee lang si Saldico eh. Lahat ng mga endorsement ni Saldico mapapunta talaga sa speaker, mapapunta sa kanya. So maniniwala kaya ang korte na ituturo niya na pinakautak nitong lahat si Saldico? Magiging unreliable siya, magiging hindi sapat na basihan yung testimonya niya kapag si Saldico ang ituturo niya. Oh, ano ko ba, ikaw yung superior niya, tapos siya yung magiging most guilty. Dumaan sa'yo yung mga insertions, mga budget niyan eh. Dumaan sa'yo eh. Bago mo pinipirmahan eh, tinitingnan mo muna yan. So, ang ituturo talaga niyan, the most guilty is Bongbong Marcos. So, may punto si Senator Erwin na talagang theoretical or mayroon siyang, kumbaga, bitag ba ang style niya. Gusto talaga niya na may turo yung pinakautak talaga sa lahat ng kaguluhang ito. Ang mangyari din yan, ang disadvantage din yan is ganito. Kapag ituturo na ni Martin Romualdez, si pinsan niya, na may kagagawa nitong lahat, maniwala kayo na magpapahuli yan? Hindi na magpapahuli yan. I-exile yan. Papalayasin yan sa bansa kagaya nung nangyari ng tatay niya. Oh. So anong mangyari? Parang ang itong pahayag ni Senator Erwin, parang ano ito eh.
sweet exit, easy exit ang gusto niya mangyari. Ituturo ni Martin si Bongbong. Ibig sabihin, absuelto siya sa lahat na mga kaso niya. Kapalit ng siwalat niya sa totoong utak nitong lahat. So si BBM ngayon, si Bat, pupunta ba sa bansa yan na walang political asylum? Pupunta yan doon sa hindi na siya galaw. Kagaya ni Joma Sison nasa Netherlands. Doon hindi na siya magalaw. Protektado pa. O ngayon, si Saldico, hindi na babalik yun. Magkita na sila doon kung saan sila maninirahan ng matiwasay, dala yung pera ng taong bayan. So, si Senator Erwin, talagang maro talaga ito. Kung sa Cebuano pa, maro mag-isip. Mantakin mo, yung sinasabi niya na preferably siya na isang mambabatas ang gawing state witness. Sino ba sa mga napangalanan na sumipot sa mga investigasyon? Alangan naman gawing state witness si Saldico na hindi naman sumipot sa investigasyon. Yung 18 congressman, wala naman ni isa na nagpakita. So wala siyang ibang pinatamaan dito kundi si Martin Romualdez gawing state witness. Ang ituro si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, exile, Saldico, hindi na babalik, quits lahat ang usapin. Martin Romualdez, hindi na masampa ng kaso. So, ang mag-suffer nitong lahat, yung mga naka-contempt ngayon, Diskaya Couple, at saka yung mga taga-DPWH, kayo ang kawawa dito. So, manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam, manatili tayong magsisiyasat, at manatili tayong manalangin para sa ating inang bayan, para sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat.